Isang magandang mapagpalang araw muli sa atin lahat mga boss, and welcome back to my YouTube channel. So what's up sa atin lahat mga boss, at sa araw na to ay hindi po tayo magbibigay ng update dito sa ating mga alagang mga isda mga boss, dahil lang i-update ko po sa inyo ay kung ano yung pinagkakaabalahan natin ngayon dito sa ating backyard ornamental fish farm mga boss. So ano pang inaantay natin? Tara, umpisahan na natin to para masabi ko sa inyo kung ano yung mga ginagawa dito at kung ano yung i-update ko sa inyo mga boss. So mga boss, ito po yung pinagkakaabalahan natin sa ngayon. Sa mga taong nakapanood ng aking vlog, kung maalala nyo is nagkaroon po tayo ng bad news dito sa ating backyard ornamental fish farm nung nawalan tayo ng maraming mga isda na mga breeder na pinagkukuha or ninakaw ng mga taong pumasok dito sa ating bakuran. At yun nga po, yung nilimas yung mga natin, tinabo-tabo po nila yung mga alaga natin mga isda dito na mga breeder. At hindi lang po yun, marami pang mga kinuha nila dito. At napansin ko nga yung mga ibang mga ginamit nila, pati yung mga garapon pinagkukuha nila. Nakita ko dyan na lang sa mga labasan. So ayan na nga, kung makikita nyo mga boss, bali nag-order nga po pala tayo dito ng buhangin. Bali dalawang mini dump truck ito na buhangin, pero ang dumating pa lang sa ngayon is yung isa. Then ang ginagawa ko dito is inaayos ko kasi mukhang kulang talaga yung space ng buhangin na paglalagyan dito. Bali ang gagawin ko pala dito mga boss, isang project natin dito is bakuran na yung likod at tagiliran ng ating ornamental fish farm dito, nang sa ganon safety na rin at hindi lang po sa mga taong pumapasok dito, pati yung mga ibang alagang hayop tulad ng mga kambing. Kasi after kasi na pasukan tayo ng mga nagnakaw ng ating mga alagang mga isda, sumunod na araw na naman ay pinasok din naman tayo ng mga kambing. So yung mga kambing na yun is ang kinain naman yung mga bunga ng mga gulay natin dito, like okra, talong, yan nalimas. Tapos yung mga iba nating mga halaman na pang dekorasyon na halaman, ayun din, kinain din ng mga kambing. So para maiwasan na natin yung ganong sitwasyon, kailangan ko na talagang bakuran to. So ayan na nga, ito yung unang araw na ito na po yung pangalawa, kasi yung unang araw is ayun nga po yung pagdating ng mga materyales. Then sumunod na araw, ito na po, naghukay na po kami. So maayos naman at nakapag-start din naman na kami kahit papaano, nakapaghukay naman na. So ang ginawa pala natin dito mga boss, para iwas gastos at iwas dagdag sa gastusin, inantay natin yung ate ko, yung bayaw ko, yung pamangking ko na umuwi sila dito para tulungan tayo sa pagbabakod dito. At nandito din yung kumpare ko na number 1 na laging nakasuporta sa akin. Then nandito din yung pinsang ko na nagkusa din na tumulong sa atin, nang sa ganon mabilis matapos tong ginagawa natin. Kaya sa kanilang lahat shout out sa inyo at maraming salamat talaga sa inyo, dahil sa pagkukusa nyo natulungan ako na matapos tong project na to ay malaking tulong po para sa akin yung mga bagay na ginagawa nyo. So ang ginagawa pala natin dito, kung nakikita nyo itong part na to, ano po yan, suha po yan. Kailangan nating tanggalin yan. Bubuuin natin to, natanggalin hanggang sa pinakailalim nyan. Ayan. Tuwang-tuwa pa yung pamangkin natin at talagang masayang-masaya siya habang naghuhukay. Ayan. Ito naman yung kumpare ko. Yan.
si Paring Tol. Ito yung sinasabi ko na number 1 na nakasuporta sa atin lagi. Siya po yung nag-layout at sa totoo lang mga boss, wala talaga akong ka-idea sa mga ganitong sukat na mga bakal tulad ng mga 10mm, kung ano yung para saan yung 10mm, kung para saan yung 9mm na mga bakal na yan. Wala po talaga tayong ka-idea, pero na-try natin na magtrabaho naman ng construction ng mga panahon na nag-aaral pa tayo. Nasubukan din naman natin na nag-working student naman tayo at pinasok natin yung pag-construction. Pero sa mga ganitong idea talaga, yung ikaw na mismo yung magli-layout, wala talaga akong kaalam-alam dyan. So yan nga, si Paring Tol, ang kumpare ko na napakabait na kaibigan, solid po yan talaga. Siya po yung nagtuturo sa amin kung ano po yung dapat namin gawin at kung ano po yung dapat na unahin. Ayan, so ang ginagawa namin, may kanya-kanya kaming trabaho yan para mapabilis lang po yung aming ginagawa. Yung mga sumunod na araw dito mga boss, halos kami na lang dalawa ng kumpare ko yung gumagawa. Bali, sabi nga niya sa akin, ako daw yung magbibin or magbabaluktot ng mga kakailanganin niya na bakal at siya yung magtatali at kung ano pa yung kanyang pwedeng gawin dyan. Bali, nangailangan pala tayo dito ng mga alambre dahil kinulang tayo ng mga alambre. Then lumabas ulit tayo para bumili ng mga kakailanganin natin. Then iniwan ko siya dyan na mag-isa niya lang kumikilos. Kaya laking pasasalamat ko sa kaibigan ko na to dahil solid talaga. Bihira na po kayo makahanap ng mga ganitong mga kaibigan na handang tumulong ng walang kapalit. Kaya sa mga may kaibigan na katulad ng kaibigan ko, nako, pangalagaan yung maigi yan at bigyan nyo ng importansya dahil sa mga ganyang klase ng tao ay nandyan yung biyaya para sa kanila. Diyos na ang bahala para ibigay ang pangangailangan at biyaya na para sa kanila mga boss. So ayan mga boss, ito lang muna yung pwede nating ibigay na update ngayon at pagpasensyahan nyo na kung wala tayong isda na may bibigay na update mga boss. At sa mga susunod na vlog ko ay ipapasilip ko kung ano ulit yung mga natapos natin dito sa ating project, dito sa ating mini backyard ornamental fish farm mga boss. At ako yung muling nagsasabi sa inyo na sana wag po kayong magsawa na panoorin at i-share ang aking YouTube channel nang sa ganun po ay updated po kayo sa aking mga susunod na vlog mga boss. Hanggang sa muli, ako yung magsasabi sa inyo ng mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Happy fish out! Paalam!